May ilang sandali sa ating buhay na kailangan lang ng isang tibok ng puso para mabago ang lahat ng ating nalalaman. Para kay Nathan Brennan, dumating ang sandaling iyon sa isang maaraw na Huwebes ng umaga sa San Diego. Habang nililinis niya ang langis mula sa magaspang at batik-batik niyang mga kamay at narinig ang banayad na ugong ng isang mamahaling makina na huminto sa labas ng luma niyang talyer. Pino ang tunog, halatang magastos at tila banyaga sa lugar ng mga manggagawang tulad niya kung saan siya lumaki at tumanda. Para kay Olivia Chambers, isang dalagang 19 na taong gulang na 11 taon nang naka-wheelchair, dumating ang pagbabagong iyon nang hindi inaasahan. Isang kakaibang pakiramdam ang pagtapak ng kanyang paa sa sahig ng walang kirot sa unang pagkakataon mula noong araw na iyon. 11 taon na ang nakalipas nang siya'y 8 taong gulang pa lang. Walang palakpakan, walang paputok sa langit, isang mahinang buntong hininga lang at isang bagay na matagal na niyang tinanggap na hindi na muling mangyayari. Pero bago umusbong ang himalang iyon, dumaan muna sa pighati, dumaan sa kawalan ng pag-asa, dumaan sa mga gabing walang tulog, puno ng pagdududa kung may puwang pa ba ang malasakit ng isang karaniwang tao sa isang mundong puno ng kalupitan, isang sistemang kahit milyon-milyon ang ginastos ay bigo pa rin. Ito ang kwento ng isang amang nilamon ng mga suliranin sa gilid ng lipunan, ng isang mayamang babae na pasan ang bigat ng pagkukulang bilang ina at ng isang matapang na dalaga na sanay ng sabihang, "Tanggapin mo na lang." Ito ang kwento kung paano nagawa ng isang hamak na mekaniko ang isang bagay na hindi kayang maibigay ng yaman, kasikatan o pinakamagagaling na ospital. At nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong, masakit ba ang pagkakasakal ng brace mo? Pero bago pa man niya nabanggit ang tanong na iyon, hayaang ikwento ko muna ang tungkol sa isang lalaking halos walang nakapansin. Hindi laging ganito si Nate, isang solong ama na nagpapatakbo ng lumang talyer. Noong kabataan niya, pinangarap niyang maging aerospace engineer tulad ng kapatid niyang si Lucas. Madalas silang magkasamang umakyat sa bubong ng kanilang bahay, pinapanood ang paglipad ng mga eroplano mula sa paliparan ng San Diego at gumuguhit ng simpleng disenyo ng mga makinang panghimpapawid. Ngunit nang pumanaw ang kanyang asawang si Clara, ilang sandali matapos isilang si Emma, unti-unting nawala ang lahat ng pangarap niya. Kinagabihan ng libing, hawak-hawak ni Nate ang kanyang sanggol habang nakatitig sa diploma ng high school at sa liham ng pagtanggap mula sa UC San Diego na nakapatong sa harap niya. Alam niyang kailangan niyang mamili. Iniwan niya ang universidad sa 2 taon at bumalik sa pagmamay-ari ng maliit nilang garahe. Ang parehong talyer na minana pa niya sa kanyang ama na inatake sa puso noong siya'y 18 pa lamang. Tuwing hapon, habang mahimbing na natutulog si Emma, binubuklat ni Nate ang mga lumang aklat sa mekanika. Hindi dahil gusto niyang bumalik sa pag-aaral, kundi dahil naniniwala siyang ang kaalaman, kahit sariling sikap, kahit walang diploma, ay may kapangyarihang bumago ng buhay. Hindi niya kailanman inakalang masusubok ng ganito katindi ang paniniwalang iyon at lalong hindi niya akalaing darating ito sa isang karaniwang Huwebes ng umaga kasabay ng pagdating ng isang taong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy, may nais akong itanong sa iyo. Saang bahagi ka ng mundo nakikinig ngayon? At kung naniniwala kang ang mga kwento ng kabutihan, mga mumunting himala, at mga bayaning hindi sikat ay dapat mas marami pang makarinig, huwag mong kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga kwentong gaya nito. Dahil pagkatapos ng tanong na iyon, isang pasya ang nabuo. At binago ng pasyang iyon ang kapalaran ng 3 tao sa paraang ni isa sa kanila ay hindi inaasahan. Ano ang napansin ni Nathan na hindi nakita ng buong sistemang medikal?
Si Nate Brennan ay halos buong buhay niyang nanirahan sa liblib na bahagi ng San Diego, nagtatrabaho sa isang masikip na garahe na nakasingit sa pagitan ng lumang pabrika kung saan nagsasama-sama ang amoy ng langis, bakal at maalat na hanging dagat araw-araw. May mga bitak na ang konkretong dingding. Ang mga lumang kasangkapan ay tila mga mandirigmang kasama niya sa bawat pagsubok. Ngunit sa loob ng payak na espasyong ito, tahimik na gumagawa ng kahanga-hanga ang mga kamay ni Nate, mga bagay na di kaya ng karaniwang tao. Hindi dahil sa mga sertipikong nakasabit sa pader, siya pinagkakatiwalaan ng mga tao. Pinagkakatiwalaan siya dahil totoo siya, hindi nananamantala at hindi lumilihis kapag may nangangailangan. Pero may isang bagay na halos walang nakakaalam. May sugat si Nate na kailan may hindi tuluyang gumaling. 12 taon na ang nakalilipas ang kapatid niyang si Lucas Brennan. 22 taong gulang, matalino at puno ng pangarap, ay nasa huling taon ng pag-aaral sa Aerospace Engineering sa UC San Diego. Mahilig si Lucas sa kalangitan, nabibighani sa paggalaw at may malalim na pagmamahal sa dagat. Isang Sabado, sumama siya sa mga kaibigan para sa scuba diving sa La Jolla Cove. Napakabilis ng trahedya, walang oras para makaligtas. Isang malakas na bangga sa mga nakatagong bato sa ilalim ng dagat at napinsala ang kanyang gulugod. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isipan ni Nate ang tawag mula sa ospital. Walang emosyon ang boses ng doktor. Hindi na muling makakalakad ang kapatid mo. May T6 spinal cord injury siya. Lubusang paralisado mula sa dibdib pababa. Nung panahong iyon, si Nate ay 26 na taong gulang lang. Kakamatay lang ng asawa niya matapos manganak kay Emma. Mag-isa, karga ang sanggol, nagtatrabaho ng 3 beses sa isang araw, binabalanse ang gastusin sa ospital at utang, hirap na si Nate. Kaya nang imungkahi ng mga doktor ang isang makabagong operasyon na posibleng makapaglakad muli kay Lucas na may halagang $350,000, ginawa ni Nate ang lahat. Humingi siya ng tulong kahit kanino. Nagmakaawa siya ng buong pagdurusa, nilunok niya ang kanyang dangal. Pero hindi iyon naging sapat. Wala kailanman na naging sapat. Si Lucas ang sa huli nagsalita at nagsabing tama na. Tiningnan niya ang nakatatandang kapatid at pinilit ngumiti sa kabila ng hindi matatawarang sakit na makikita sa kanyang mukha. May Emma ka na kailangang alagaan. Kakayanin ko ito, kuya. Magiging ayos ako. Ang matapang ng ngiting iyon, alam ni Nate na mananatili iyon sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Pagkalipas ng 5 taon, pumanaw si Lucas dahil sa komplikasyon sa paghinga. Sa loob ng malamig at steril na kwarto sa ospital, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Mabilis at putol-putol ang kanyang paghinga. Mangako ka sa akin, kung dumating ang pagkakataon, abutin mo ang mga taong tulad ko. Huwag mong hayaang talikuran nila ang pag-asa gaya ng ginawa ko noon. Mula sa sandaling iyon, gabi-gabi pagkakatulog ni Emma, bumabalik si Nate sa talyer. Hindi para ayusin ang sasakyan, kundi para aralin ang mga lumang aklat tungkol sa biomechanics, mga online tutorial tungkol sa orthopedic design, at mga teknikal na guhit ng kagamitang medikal na maingat niyang kinokolekta paunti-unti. Wala siyang medikal na kwalifikasyon pero may bihasang kamay siya ng isang tunay na alagad ng sining at may isang banal na pangako sa kapatid na namaalam na. Dahan-dahang nagbago ang anyo ng kanyang simpleng garahe, naging isang tahimik na lugar ng pananaliksik. Lubos siyang nagsaliksik tungkol sa mga artificial joints, paano naapektuhan ng timbang ang katawan, ang agham ng paggalaw ng tao, isang sistemang parang perpektong disenyo ng makina pero sobrang marupok. Wala na ang kanyang asawa, wala na rin ang kanyang kapatid. At pasan ni Nate ang bigat ng hindi niya nagawang iligtas ang alinman sa kanila.
ngunit tumanggi siyang mawala ng pag-asa dahil sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Naniniwala siyang darating ang tamang oras at tuparin niya ang kanyang pangako kay Lucas. At mula mismo sa banal na pangakong iyon, mula sa mga mahabang, tahimik na gabing ginugol sa lumang talyer, unti-unting lumihis ang kapalaran ni Nate patungo sa isang hindi inaasahang landas. Hindi kalayuan doon, malapit din sa dalampasigan ng karagatang Pasipiko, may isa pang inang may sugat na kailan may hindi rin tuluyang gagaling. Ngunit kabaligtaran ng mundo ni Nate ang kanyang buhay. Si Catherine Kate Chambers ay malayong malayo sa karaniwang ina. Siya ang punong ehekutibo ng GeneTech Innovations, ang pinakamalaking kumpanya ng biotechnology sa buong California, nangunguna sa larangan ng genetic treatment at agham ng tissue regeneration. Ang pangalan ni Kate ay tampok sa Forbes magazine, naging tagapagsalita sa mga TED Talk at nabanggit sa maraming pandaigdigang pulong ng mga siyentipiko. Katawan siya ng tagumpay, talino at impluensya. Ngunit kahit gaano karaming papuri, hindi nito kayang burahin ang isa sa pinakamadilim na gabi. 11 taon na ang nakalilipas. Nangyari ito sa isang gabi ng Agosto sa Pacific Beach. Walang ulap sa langit, banayad ang hangin at mahinahon ang hampas ng alon sa buhangin. Si Olivia, 8 taong gulang noon, ay nagsasanay mag-surf. Tinutupad ang isang maliit ngunit maliwanag na pangarap. Si Kate ay nakaupo lamang sa dalampasigan, hawak ang telepono, abala sa isang napakahalagang mensahe tungkol sa isang transaksyong nagkakahalaga ng $200 milyong. "Ma'am, tingnan mo ako," sigaw ni Olivia mula sa tubig. Itinaas ni Kate ang kanyang kamay bilang tugon, pero ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa screen. "Nakikita kita, anak, ingat ka riyan." Pero ang totoo, wala siyang nakikita. Abala siya sa pagtitipan ng mensahe. Nung gabing iyon, mas malakas kaysa karaniwan ang mga alon. Walang babala, biglang dumagsa ang isang dambuhalang alon. Nabuwal si Olivia at nalunod sa ilalim ng tubig. Tumama ang surfboard sa kanyang ulo ng sobrang lakas. Pagsapit ng mga rescuer, wala nang malay si Olivia. Dumanak ang dugo mula sa sugat sa kanyang ulo, humalo sa alat ng dagat. Matinding pinsala sa ulo, sirang cervical spine at isang operasyon na tumagal ng 14 na oras. Nakaligtas si Olivia, pero wala na siyang nararamdaman mula dibdib pababa. Hinding-hindi makakalimutan ni Kate ang sandaling iyon. Nang nakaupo siya sa gilid ng kama ng ospital, pinapanood ang kanyang anak na unti-unting nagkakamalay. Tinangkang igalaw ni Olivia ang kanyang mga binti pero walang tugon. Nangibabaw ang takot sa mga mata ng bata habang humahanap ng sagot sa kanyang ina. "Ma'am, bakit wala akong nararamdaman sa binti ko?" At may isa pang tanong na hindi binigkas ni Olivia, pero alam ni Kate kung ano iyon. "Nasaan ka nang mangyari ito sa akin?" Mula noon, tanging isang paraan lang ang alam ni Kate, gamitan ng pera ang tadhana at lumaban. Ibinaon niya ang milyon-milyong dolyar sa laban. Pinatawag ang mga pinakamahusay na eksperto mula sa Johns Hopkins, Mayo Clinic, mga espesyalistang dumating pa mula Switzerland at mga manggagamot mula Japan. 11 taon ang lumipas, 11 operasyon, 22 therapy programs, walang katapusang pagtesting ng mga modernong orthopedic device. Ngunit nanatiling hindi nakakalakad si Olivia. Ang brace na suot niya ngayon, gawa ng MediBrace Corp, ang nangungunang kumpanya sa orthopedic tech, ay nagkakahalaga ng $180,000. Disenyo ito ng mga inhinyerong eksperto mula MIT, gawa sa pinakamagaan na titanium alloy at may smart sensor system na kusang nag-a-adjust ng pressure ayon sa galaw ng katawan. Ayon sa mga detalye, isa itong obra ng modernong inhinyeriya. Pero sa totoong buhay,
Bawat hakbang na sinusubukan ni Olivia ay may kasamang sakit. Hindi pa rin siya matatag kapag lumalakad. Kinakailangan pa rin niyang pigilin ang daing at tiisin ang kirot. Alam ni Kate kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ng kanyang anak. Hindi kailanman nagreklamo si Olivia. Lagi siyang may ngiti, laging sinasabi, "Okay lang ako, ma'am." Pero may mga gabing habang dumaraan si Kate sa tapat ng kwarto ni Olivia, naririnig niya ang mahinang hikbi na dumadaan sa bahagyang nakabukas na pinto. At sa mga gabing yon, nag-iisa si Kate sa maluwang niyang executive suite, nakatingin sa kumikislap na karagatan sa ilalim ng malamlam na buwan, ang parehong tubig na kumuha ng kakayahang makalakad ng kanyang anak at nagtatanong sa sarili ng isang bagay na kahit sinong dalubhasa ay walang kayang sagutin. May halaga ba ang kapatawaran? Kayang bilhin ba ito ng pera? Nang umagang yun ng Huwebes, nililinis ni Nate ang grasa sa kanyang mga daliri matapos ayusin ang makina ng isang lumang Cessna aircraft, pagmamay-ari ng isang retiradong piloto. Sa loob ng masikip na talyer, pumasok ang sinag ng araw mula sa bahagyang nakabukas na bakal na pintuan, tumama sa sahig na may mga bakas ng langis. Si Emma, na 7 taong gulang na, ay nakaupo sa lapag ng garahe, abala sa pagguhit. Nakalat sa paligid ang mga papel na may iginuhit na eroplano, mga cogwheel at mga kakaibang imbensyon na tanging imahinasyon ng bata lamang ang makakaisip. "Daddy," tanong ni Emma habang hawak ang maliit na makinang laruan na si Nate mismo ang gumawa para sa kanya. "Bakit hindi umiikot ng maayos ang joint nito?" Lumuhod si Nate sa tabi niya at ngumiti ng may tiyaga. "Kasi hindi ko nilagyan ng sapat na langis, anak," paliwanag niya. "Gaya ng tao, ganyan din ang makina. Kapag natutuyo ang isang bahagi, sumasakit ang bawat galaw." Sa mismong sandaling iyon, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Hindi ito ang karaniwang ingay mula sa pabrika sa paligid, kundi isang makinis, marangyang tunog ng makina. Isang bagay na halatang hindi kabilang sa lugar na ito. Tumayo si Nate at lumabas, saka napatigil. Nasa harap niya ang isang puting Rolls-Royce Cullinan, makinang, walang dungis, kumikislap sa sikat ng araw na tila salamin. Napakaiba nito sa kapaligiran kaya para bang hindi ito nababagay doon. Sa kalsadang puno ng lumang sasakyan, sa gitna ng ingay ng pabrika at huni ng mga ibong dagat, mistulang galing sa ibang mundo ang sasakyang iyon. Bumukas ang pinto sa likod. Lumabas ang isang dalagang dahan-dahang kumikilos, may suot na bakal na brace sa kanyang mga binti na mahigpit na nakayakap sa kanyang katawan. Mahaba at kulay kastanyas ang kanyang buhok na malayang bumagsak sa balikat. Maamo at pino ang kanyang mukha, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagod, ang klase ng pagod na bunga ng taon-taong paghihirap. Sa tabi niya isang babae ang nakatayo. Nasa kalagitnaang edad, nakaayos ng maayos ang ginintuang buhok, nakasuot ng puting business suit, tuwid ang tindig at may titig na sanay sa pamumuno ng $1 bilyong na kumpanya. Si Catherine Chambers. Sinulyapan ni Kate ang lumang talyer. Halatang pinaghalong pagdududa at pangangailangan ang nasa kanyang mukha. Ito ang huling lugar na gusto niyang puntahan, pero nag-init ang makina ng kanyang sasakyan sa Interstate 5 at dito siya inakay ng navigation system sa pinakamalapit na repair shop. "Excuse me, pasensya na sa abala," wika ni Kate sa magalang pero malamig na tinig. "Nag-overheat ang sasakyan ko. Maaari mo ba itong tingnan?" Tumango si Nate, pinunas ang mga palad sa kanyang damit. "Siyempre, titingnan ko." Binuksan niya ang hood at sinilip ang makina. Ngunit kahit anong pilit na magpokus kay Rolls-Royce, paulit-ulit na napapaling ang kanyang atensyon sa dalaga. Si Olivia ay nahihirapang umupo sa isang lumang kahoy na upuan sa harap ng talyer. Dahil sa matitigas na brace, bawat galaw ay nagiging mahirap. Kailangan pa niya ng ilang minuto bago makahanap ng posisyon na kahit paano ay mas komportable. Napansin ito agad ni Nate.
Instinct na iyon ng isang mekanikong bihasa, sanay makakita ng aberya sa isang kisap mata. Sa loob ng 15 minutong pagsusuri sa makina ng Rolls-Royce, 6 na ulit siyang napatingin kay Olivia at sa bawat ulit, nakikita niya itong muling inaayos ang sarili, pilit inaabot ang kahit kaunting ginhawa. Pero hindi siya tinutulungan ng brace hanggang sa hindi na siya makatiis. Lumapit si Nate at lumuhod sa harap ni Olivia, tapat sa kanyang mga mata. Hindi niya ito tiningnan mula sa itaas, gaya ng nakasanayan ng marami kapag kaharap ang may kapansanan. Maingat at banayad ang kanyang tinig. Pasensya na, hindi ako nagnanais manghimasok, pero yung brace na suot mo, maaring masyado bang mahigpit ang pagkakalagay? Napatingin si Olivia, nanlaki ang mga mata, wala pang sino mang nagtatanong ng ganong bagay sa kanya. Karaniwan, tinititigan lang siya ng mga tao, parang wala siya o di kaya'y nilulunod siya sa awa na tila nakakabigat ng paghinga. Paanong nalaman mo? Nanginginig ang boses ni Olivia. Wala akong medikal na kaalaman, tapat na sagot ni Nate, pero mekaniko ako. Sanay akong makakita kapag may parte ng makina na hindi maayos ang pagkakabit at ang brace mong yan, hindi hinahayaan ang katawan mong gumalaw ng natural. Biglang tumayo si Kate, tumalim ang kanyang tingin, dala ng pag-aalala. Ano bang pinapahiwatig mo? Ang aparatong yan ay isang premium medical product mula sa MediBrace Corp, ang nangunguna sa buong mundo. Hindi nakipagtalo si Nate. Sa halip ay kalmadong nagtanong, "Maari ko ba itong suriin ng mas malapitan?" "Titingnan lang po. Nangangako ako na hindi ko ito gagalawin kung hindi niyo ako pahihintulutan." Tumingin si Olivia sa kanyang ina, humihingi ng payo bago tumango bilang pagpayag. Lumuhod si Nate at humingi ng pahintulot bago hawakan ng brace. Dumaan ang kanyang mga daliri sa metalikong mga bisagra, sinusuri ang mga anggulo, tinitingnan kung gaano kaayos ang galaw ng mga ito. Huminto ang kanyang kamay sa bahagi ng tuhod, tapos ay lumipat sa may balakang, at doon niya natukoy ang problema. Ang knee mechanism na ito ay nakapirmi sa 15-degree position. Mahinahong sabi ni Nate, may bigat ang tono. Pero kapag ang tao ay naglalakad, kailangang umabot mula 0 hanggang 70 degrees ang galaw ng tuhod. Dahil nakapako ang joint na ito, sa bawat hakbang mong sinusubukan, hindi tuluyang gumagalaw ang tuhod mo. Kaya ang hip joint mo ay napipilitang pumikot ng halos 20 degree bilang kabayaran. Tumingin siya kay Olivia, kaya ka nakakaramdam ng tuloy-tuloy na pananakit sa ibabang bahagi ng likod mo, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Paano mo nalaman ang tungkol sa sakit ng likod ko? Tinuro ni Nate ang posisyon ng kanyang katawan. Nakatagilid ka ng halos 7 degree sa kanang bahagi. Nag-a-adjust ang spine mo para mabawasan ang tensyon. Gaano nakatagal ito? 5 taon na bulong ni Olivia habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Sabi ng mga doktor, normal lang daw yon. Akala ko kailangan ko lang itong tanggapin. Nanatiling nakatayo si Kate, walang imik. Nag-invest siya ng $180,000. Nagtiwala siya sa pinakamahusay na isipan mula sa MIT. At ngayon, isang simpleng mekaniko mula sa lumang garahe ang nakapansin sa loob lang ng 3 minuto, ng bagay na kahit isang espesyalista ay hindi nabanggit kailanman. So ang sinasabi mo, nanginginig ang tinig ni Kate, ay mali ang disenyo, dahan-dahang bumuntong hininga si Nate. Hindi naman sa mali sa karaniwang kahulugan. Disenyo nila ito na inuuna ang teknolohiya, ang sensors, ang hitsura, pero nakalimutan nila ang pinakaimportanting bagay sa lahat. Tumingin siya kay Olivia. Nakalimutan nilang isaalang-alang kung paano talaga gumagalaw ang katawan ng tao. Kaya buong tapang na nagtanong si Olivia, kaya mo ba itong ayusin? Matiyagang pinagmasdan ni Nate ang kanyang mukha. Sa kanyang mga mata, nakita niya si Lucas. Nakita niya ang sagradong pangakong binitiwan niya noon. Nakita niya ang isang marupok na hibla ng pag-asa na hindi niya kayang sirain.
Hindi ko masasabing sigurado marahang sagot ni Nate, pero handa akong subukan. Kinagabihan, sa loob ng 15 milyong dolyar na beachfront estate sa La Jolla, hindi makatulog si Kate. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng bukas na bintana, nakatingin sa malawak na karagatang Pasipiko, ang parehong dagat na kumitil sa lahat ng mahalaga sa kanyang buhay. Sumasayaw ang sinag ng buwan sa ibabaw ng tubig, tila pira-pirasong bubog na kumakalat sa dagat. Bumalik sa kanyang alaala ang gabi ng aksidente, ang pagkakakapit niya sa telepono. Ang masiglang sigaw ni Olivia, "Ma'am, tingnan mo ako!" At ang eksaktong sandaling hindi siya tumingin, 11 taon siyang nagtangkang bilhin ang kapatawaran gamit ang yaman. Pinakamahuhusay na doktor, pinakamahal na kagamitan, pinakamodernong ospital, ngunit sa bawat pagsubok, lagi siyang bigo. At ngayon, isang lalaking may batik ng langis sa damit, nakatira sa lumang talyer sa gitna ng pabrika, ang nagsasabing kaya niyang gawin ang hindi naabot ng kanyang salapi. Gustong-gusto ni Kate na maniwala, pero pinigilan siya ng takot. Takot na kung mali ang sinabi ng lalaking ito, baka tuluyan ng mapinsala si Olivia. Takot na bunga ng napakaraming kabiguan na para bang wala na siyang lakas para harapin pa ang isa. At higit sa lahat, takot na kung kaya ng isang simpleng mekaniko ang bagay na hindi kayang ibigay ng kanyang kayamanan. Ano nga ba ang sinayang niya nitong nakaraang 11 taon? Mula sa pintuan, marahang tumunog ang katok. Pumasok si Olivia, tinutulak ang sarili sa wheelchair, mabagal ang kilos. "Hindi ka pa rin natutulog, ma'am," malambing ang tinig niya. Lumingon si Kate at mabilis na pinahira ng luha sa pisngi. Patuloy na bumabalik sa isip ko ang mekanikong yon mula kanina. Lumapit si Olivia gamit ang kanyang wheelchair. "Hindi ka nagtitiwala sa kanya, di ba? Hindi ito tungkol sa kakulangan ng tiwala," sagot ni Kate sa mahinang tinig. "Ang nararamdaman ko ay takot. Kung sakaling mali siya, ako'y mananatili lang sa ganitong kalagayan," sabat ni Olivia. May matatag na tinig. "Ma'am, ito na ang realidad ko. Sa loob ng 11 taon, 11 beses akong naoperahan. Ginamit na natin ang lahat ng kayang ibigay ng pera, pero narito pa rin ang sakit. Hindi ko pa rin kayang maglakad. Pakiramdam ko pabigat ako sa iyo. Hindi ka kailanman naging pabigat sa akin." Hindi na napigilan ni Kate ang emosyon. "Pero yan ang nararamdaman ko," sabi ni Olivia, habang dumadaloy ng malaya ang kanyang mga luha. "Sa tuwing tinitingnan mo ako, nararamdaman ko ang pagsisising itinatago mo. Patuloy mong sinusubukang bilhin ang milagro para sa akin, pero hindi nabibili ng pera ang milagro, ma'am." Lumuhod si Kate at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. "Patawad. Patawad sa hindi ko pagtingin noon. Patawad sa..." "Ma'am, tama na. Huwag mo nang ulit-ulitin ang paghingi ng tawad." Yumakap ng mahigpit si Olivia, nanginginig ang tinig. "Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ngayong pagkakataong ito, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa mga sikat na doktor, kundi dahil may isang taong tapat na gustong tumulong." Hindi nagsalita si Kate, pero sa dibdib niya parang may pira-pirasong nabasag dahil sa sandaling yon na pagtanto niyang sa loob ng 11 taon, lahat ng pagsubok niyang iligtas ang anak ay nakasalalay sa yaman at impluensya. Hindi sa tunay na pag-ibig. At kailanman hindi iyon naging sapat. Pagsapit ng umaga, tumawag si Kate kay Nate. Nanginginig ang kanyang boses. "Mr. Brennan, gusto ko na pong ipatuloy ninyo. Pero may isang kondisyon." "Sabihin niyo lang," sagot ni Nate. "Sa sandaling may makita kayong kahit kaunting panganib, kahit kaunting duda, agad nating ititigil ang lahat. Hindi ko pwedeng isugal ang kaligtasan ng anak ko." Ganap kong nauunawaan, walang alinlangang sagot ni Nate. Hindi rin katanggap-tanggap sa akin ang masaktan siya. Ipinapangako kong magiging maingat ako sa lahat ng aspeto. Huminga ng malalim si Kate. "Sige, pero nais kong naroon sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa lahat ng yugto ng proseso." "Oh, syempre," mahinang sagot ni Nate.
Ang hinihiling ko lang ay ang tiwala ninyo. Isang pagkakataon lang at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 11 taon, si Catherine Chambers. Isang babaeng buong buhay ay ginugol sa pagkontrol sa lahat ng bagay. Ay piniling pakawalan ang kontrol na iyon. Pinili niyang magtiwala sa isang taong halos hindi niya kilala, hindi dahil sa diploma, hindi dahil sa reputasyon, kundi dahil sa mga mata ng lalaking iyon. Nakita niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa sarili niyang buhay. Puro at tapat na malasakit. Nang umagang iyon, matapos umalis sina Kate at Olivia, ibinalik ni Nate ang brace sa loob ng talyer na para bang isang banal na kayamanan. Maingat niya itong inilapag sa luma niyang workbench, nilinis ang bawat butil ng alikabok, inayos ang bawat detalye na parang mas marupok pa ito kaysa metal. Umupo si Emma sa tabi niya, malaki ang mga matang sumusunod sa bawat kilos ng ama. Daddy, kaya mo ba talagang ayusin ito para makalakad siya muli? Huminto si Nate. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, anak. Sandaling natahimik si Emma tapos ay marahang nagtanong, halos pabulong. Gaya nung gusto mong tulungan si Uncle Lucas? Tumingala si Nate, may aninong dumaan sa kanyang muka tapos ay tumango. Gaya rin noon. Mula sa puntong iyon, sinimulan na ni Nate ang pagbaklas ng brace. Tinanggal niya ang matitigas na metal components, inalis ang strap system na hindi maayos ang pressure distribution at inalis ang mamahaling AI sensor array na halos wala namang silbi kapag gumagalaw na ang totoong katawan. Gumuhit siya ng bagong disenyo mula sa simula, kinwenta ang bawat anggulo ng may eksaktong sukat, ikinumpara sa natural na galaw ng isang taong walang kapansanan. Kung paano lumalapat ang tuhod, kung paanong umiikot ang balakang, at kung paano lumilikha ng tulak ang galaw ng bukong-bukong. Lumipas ang unang gabi nang hindi man lang niya namalayang dumaan na ito. Habang dahan-dahang pumapasok ang maputlang liwanag ng madaling araw sa talyer, nakaupo pa rin si Nate sa parehong pwesto, may hawak pa ring drafting pencil sa mga daliri. Nagising si Emma at nadatnang nakasubsob ang kanyang ama sa workbench, pagod na pagod. Pagdating ng sumunod na araw, nabuo na ang unang prototype. Nabawasan ni Nate ang kabuuang bigat ng halos 50%. Pinalawak niya ang range of motion ng tuhod at naglagay ng special na padding sa bawat parte kung saan sumasayad ang metal sa balat. Pagbalik ni Olivia, kasama si Kate, nakapako ang tingin ng ina sa anak, puno ng kaba. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Nate. Tumango si Olivia, handa na ako. Maingat na ikinabit ang muling idinisenyong suporta. Itinulak ni Olivia ang sarili pataas upang tumayo. Sa unang ilang segundo, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Talagang mas magaan ang pakiramdam ng aparato. Mas madali ring huminga. Ngunit sa kanyang ikatlong hakbang, isang matinding sigaw ng sakit ang kumalabog sa loob ng workshop. Bumagsak si Olivia sa sahig. Malayang dumaloy ang dugo mula sa kanyang bukong-bukong kung saan bumaon sa laman ang bakal ng mekanismo. Napasigaw si Kate at agad na sumugod, niyakap ang kanyang anak. Tapos na ito, Ginoong Brennan, wakas na. Pagkatiwalaan ka ay isang napakalaking pagkakamali. Nanatiling nakatayo si Nate parang naparalisa, nanginginig ang mga kamay at nabahiran ng dugo. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ni Lucas na nakaratay sa ospital. Ilang taon na ang nakalipas, kasabay ng parehong damdamin ng matinding kawalang magawa. Patawad, taos-puso akong humihingi ng tawad. Naputol ang kanyang tinig sa gitna ng pangungusap. Tahimik na inalalayan ni Kate si Olivia papunta sa sasakyan, ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, lumingon si Olivia at tinitigan si Nate sa kabila ng laylayan ng kanyang mga luha. Huwag kang susuko. Pagbaba ng gabi, nilamon ng dilim ang buong workshop. Nakapatong sa mesa ang sirang suporta, tila nawalan ng buhay. Nanatili pa rin ang mga bakas ng dugo ni Olivia sa sahig, hindi pa nalilinis. Mag-isa lang si Nate, nakaupo sa katahimikan.
hawak-hawak ang cellphone. Halos tawagan si Kate upang sabihing sumusuko na siya. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kumikislap na screen. Hindi lang basta pinanood ni Emma ang kanyang ama na walang tigil na nagtatrabaho. Nasaksihan niya ang dahan-dahang pagbabago nito araw-araw. Tuwing madaling araw, kapag bumabangon si Nate bago pa sumikat ang araw at namumugto ang mga mata sa puyat, tahimik na pinapainit ni Emma ng gatas para sa kanya, kahit hindi pa matatag ang kanyang maliliit na kamay. "Inumin mo po ito, Daddy. Kailangan mo ng lakas," wika niya, puno ng seryosong tinig na higit pa sa kanyang edad. Minsan, binuhat siya ni Nate at mahina ang tanong, "Natatakot ka ba?" Paano kung hindi magtagumpay si Daddy? Umiling si Emma ng mariin. "Kung hindi mo man lang susubukan, pagsisisihan mo ito habang buhay, katulad ng nangyari kay Uncle Lucas." Mahigpit siyang niyakap ni Nate, hindi makapagsalita. Ang kanyang 7 taong gulang na anak ay may pangunawang higit pa sa maraming matatanda. Ngunit may isang lihim na hindi ibinunyag ni Emma sa kanyang ama. Tuwing gabi, kapag naririnig niya ang lagitik ng martilyo at makina mula sa workshop, kinukuha niya ang kanyang munting journal at sumusulat, "Mahal na Diyos, pakiusap, tulungan po ninyo si Daddy na magtagumpay. Nawalan na po siya ng asawa at si Uncle Lucas din. Pakiusap, huwag din po ninyong hayaang mawala ang kanyang pag-asa at sa bawat bagong umaga habang pinagmamasdan niya ang ama na patuloy na lumalaban, naniniwala si Emma na dinirinig ng Diyos ang kanyang dasal." "Ano pong ginagawa ninyo, Daddy?" tanong ni Emma mula sa pintuan. Nagulat si Nate. "Ikaw, bakit gising ka pa?" Lumapit si Emma at umupo sa tabi niya. "Napansin kong umiiyak ka." Iniwas ni Nate ang mukha. "Nakapanakit ako ng tao, anak. Akala ko matutulungan ko sila, pero lalo ko lang silang pinahirapan." Tahimik si Emma ng matagal. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Tinuruan ka ba ni Uncle Lucas na sumuko na lang?" Parang nawalan ng hangin si Nate. "Naalala kong sinabi ni Uncle na huwag mong iiwan ang mga nangangailangan ng tulong." "Tama po ba, Daddy?" Niyakap ni Nate ang anak ng mahigpit at tuluyang napaiyak. "Napakatalas ng iyong alaala. Kaya hindi mo ito pwedeng bitawan ngayon. Naniniwala pa rin sa'yo si Ate Olivia." Sa mismong sandaling iyon, umilaw ang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Ginoong Brennan, si Olivia ito. Patawad sa inasal ng nanay ko kanina. Mabuti na ang lagay ko. Huwag mong itigil ang ginagawa mo. Para sa akin, patuloy ang tiwala ko sa iyo." Tinitigan ni Nate ang kumikislap na screen habang bumabagsak ang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Luha ito ng matatag na determinasyon. Tumayo siya, muling binuksan ang mga ilaw ng workshop at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa mga disenyo. "Emma, susubukan ulit ni Daddy. Sa pagkakataong ito, kailangang magtagumpay si Daddy." Sa mga sumunod na oras, nabuo ang ikalawang prototype. Ginamit ni Nate ang aluminum alloy na ginagamit sa mga eroplano. Binalutan niya ng medical-grade silicone ang lahat ng bahagi na didikit sa balat. Naglagay siya ng shock dampening spring sa tuhod ng aparato. Pagdating ng umaga, tinawagan niya si Kate. "Mrs. Chambers, humihingi po ako ng isa pang pagkakataon." Tumahimik si Kate, tila napakatagal bago sumagot. "Sigurado ka ba dito?" "Hindi, pero ang sumuko ay hindi ko kayang gawin." Pagdating nila, mas malamig pa ang pakikitungo ni Kate kaysa dati. Ngunit nagbigay ng ngiti si Olivia kay Nate, isang ngiti na puno ng tapang na tumusok ng malalim sa puso niya. Sa pagkakataong ito, mas maingat ikinabit ni Nate ang suporta, sinuri ang bawat bahagi. Tumayo si Olivia. Maayos ang unang hakbang, maayos din ang ikalawa, ngunit sa ikatlong hakbang, isang sigaw ng matinding sakit ang sumabog, mas matindi kaysa dati. Lumipat ang mekanismo sa balakang at malakas na tumama sa buto. Bumagsak si Olivia sa sahig. Hindi sigaw ni Kate.
Hindi ko nahahayaan itong magpatuloy. Isasampa ko ang kaso laban sa iyo. Sinasaktan mo ang anak ko. Tumawag siya agad sa kanyang abogado sa harap mismo ni Nate. Tuluyan nang gumuho ang lahat. Ngunit habang inihahanda ni Kate ang pag-alis nila ni Olivia, bumaling si Olivia, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Nate at bumulong habang umiiyak. Mangako ka na hindi ka susuko, hindi makapagsalita si Nate. Tumango lang siya. Kinagabihan, nakaupo si Nate sa sahig ng workshop, nakasandal sa malamig na pader. Lucas, hindi ko na kaya ito. Patawad. Pagkatapos ay bumalik sa kanya ang alaala. Si Lucas, mahigpit na hawak ang kanyang kamay, mahina ang tinig. Huwag kang humingi ng tawad, mangako ka lang sa akin. Tumayo si Nate sa kanyang mga paa at sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan niya, hindi mekanismo ng tuhod ang problema. Hindi rin ang bigat, ang sentro ng balanse ang mali. Sa bawat disenyo, mula sa orihinal hanggang sa dalawang prototype, mali ang lokasyon ng sentro ng balanse. Inilagay ito sa tuhod, pero kapag lumalakad ang tao, ang tunay na sentro ng balanse ay dapat nasa balakang bulong ni Nate. Dapat sa balakang ito nakapuwesto. Sa pagkakataong ito, hindi na niya sinubukang ayusin. Binuo niya ulit ang disenyo mula sa simula. Sa mga sumunod na araw, nawala si Nate sa normal na buhay. Sarado ang workshop, ipinasa sa iba ang mga kliyente. Dinadalhan siya ni Emma ng pagkain at napansin niyang 2 hanggang 3 oras lang ang tulog ng ama bawat gabi. "Pagod ka na po ba, Daddy?" tanong niya. "Ayos lang ako, anak. Kailangan ko lang talagang tapusin ito." Inubos ni Nate ang buong ipon niyang $3,000 na sana'y pambayad sa matrikula ni Emma sa private school para makabili ng mas mataas na kalidad na materyales. Siya mismo ang nagsuot ng brace, naglakad, nadapa, bumangon muli, nagbago ng disenyo at muling sumubok. Nagsimula ng magbulungan ang mga kapitbahay. Nasisiraan na si Nate. Ngunit si Aling Rosa, isang 70 taong gulang na kakilala ni Lucas, ay nagsabi lang, "Inililigtas ng batang yan ang isang buhay. Hayaan ninyo siyang magtrabaho ng tahimik." Sa ika-7 araw, natapos ni Nate ang kanyang trabaho. Ang bagong disenyo ng brace ay wala ng kahawig sa dati. 60% mas magaan, may makinis na galaw ng kasukasuan. Inilipat ng buo ang sentro ng balanse sa balakang upang pantay-pantay ang pagkakalat ng bigat sa katawan. Tahimik si Nate, nakatitig sa kanyang likha, nanginginig ang mga kamay. "Lucas, natapos ko na ito." Pumikit siya. Sana sa pagkakataong ito, hindi na ako mabigo. Tinitigan ni Nate ang kanyang telepono sa loob ng 20 minuto bago naglakas loob na tumawag. Nag-connect ang tawag. Ginoong Brennan, malamig at malayo ang tinig ni Kate. "Mrs. Chambers," malalim ang hinga ni Nate. Tapos ko na po ang proyekto. Alam kong nawala na ang tiwala niyo sa akin, pero hinihiling ko po ng isang huling pagkakataon. Isa lang. Kapag nabigo ako, hindi ko na kayo guguluhin ulit. Iyan ang pangako ko. Sa kabilang linya, napakahabang katahimikan ng sumunod na halos kinatatakutan na ni Nate. Sa wakas, nagsalita si Kate. "Alam mo ba, Ginoong Brennan, na ang abogado ko ay naghahanda na ng kaso laban sa iyo? 2 beses nasaktan ang anak ko dahil sa iyo." Alam ko paos at mabigat ang boses ni Nate. At taus-puso akong humihingi ng tawad, pero may isang bagay akong alam. Sandali siyang tumigil. Patuloy pa ring nagtitiwala sa akin si Olivia. Araw-araw niya akong kinukumusta. Tinutanong niya kung sumuko na ba ako. Napatawa si Kate ng mahina, isang tawa na walang halong tuwa. "Kaya siguro nababaliw na rin ako," tugon niya. "Ang anak kong 19 anyos ay ibinibigay ang buong tiwala niya sa isang estranghero. At ako, ang ina niya, ay iniisip kung papayagan ko ba ito. Isa kang mabuting ina," mahinahong wika ni Nate. "Sinusubukan mo lang protektahan ang anak mo." "Hindi." Lumambot ang boses ni Kate, puno ng lungkot. "Kung isa akong mabuting ina, sana'y hindi ako nakatitig sa cellphone 11 taon na ang nakakaraan.
Isang tunay na ina ang dapat sana'y tumingin sa anak kapag tinatawag siya. Narinig ni Nate ang pag-iyak ni Kate mula sa kabilang linya. Ginoong Brennan, patuloy ni Kate nanginginig ang tinig. Sa loob ng 11 taon, sinubukan kong bilhin ang kapatawaran gamit ang pera. Ngunit sinabi sa akin ni Olivia, hindi niya kailangan ng milagro na binili. Kailangan lang niyang maniwala ako. Kaya maniwala ka sa anak mo, mahinahong sagot ni Nate, at maniwala ka rin sa pag-asa. Kinaumagahan, muling dumating sina Kate at Olivia sa harap ng workshop ni Nate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nag-iisa. Kasama nila si Dr. Marcus Webb, ang pinakamahusay na orthopedic specialist sa buong California. Ang doktor na nagmasid sa kalagayan ni Olivia sa nakalipas na 11 taon. Dumating siya sa kahilingan ni Kate, may iisang layunin upang suriin ang antas ng panganib. Mula ulo hanggang paa, pinasadahan ni Dr. Webb ng tingin si Nate, ang mukha niya'y puno ng pagdududa at pangungutya. Isa kang mekaniko, tama ba? Opo, sir. At naniniwala kang kaya mong magawa ang hindi nagawa ng isang buong team mula sa MIT, pati na ako? Malamig niyang tanong. Hindi na pinili ni Nate na makipagtalo, nais ko lamang makatulong. Napailing si Dr. Webb at nagpahiwatig ng pagkadismaya. Nauunawaan mo ba ang pinapasok mo dahil kapag muli pang nasaktan si Binibining Olivia, maaaring harapin mo ang matitinding kaso sa batas. Tumango si Nate. Ganap ko pong nauunawaan. Lumuhod ang doktor upang suriin ang muling dinisenyong suporta. Umayos ang kanyang noo sa pagkabahala. Ang sistema ng balanse na ito ay hindi tumutugma sa pamantayang medikal. Pero tumutugma ito sa prinsipyo ng mechanics, mahinahong sagot ni Nate. At ang katawan ng tao ay kumikilos ayon sa mechanics, hindi ayon sa libro. Naisa nang sumagot ni Dr. Webb, ngunit pinigil ang sarili. Habang naghahanda si Nate, pumwesto ang doktor sa isang sulok ng workshop, pinagmamasdan ang bawat detalye. Mas gusto sana niyang wala roon. Mariin ang pagtutol niya sa kahilingan ni Kate. Ngunit bilang doktor na may 3 dekadang karanasan, may isang bagay na hindi niya maitatanggi. Ang brace na ito ay kakaiba. Nasuri na niya ito dati. Ang sistema ng balanse, ang pamamahagi ng puwersa, ang galaw ng mga kasukasuan. Lahat ng aspeto ay taliwas sa itinuro sa kanya ng medisina. Ngunit kung susuriin sa prinsipyong mekanikal, ito'y walang kapintasan. Ginoong Brennan, sabi ni Dr. Webb nang may bigat sa tinig, kung magtagumpay ito, naiintindihan mo ba ang kahulugan nito? Itinaas ni Nate ang tingin. Ibig sabihin, makakalakad siya. Hindi, umiling si Dr. Webb. Ibig sabihin, babaguhin mo ang isang buong larangan ng medisina at maraming tao ang hindi matutuwa roon. Nanahimik sandali si Nate, pagkatapos ay nagsalita sa mahinang tinig, wala akong pakialam kung matanggap nila ito. Ang mahalaga lang sa akin ay ang kalagayan niya. Pinagmasdan ni Dr. Webb ang lalaking nasa harap niya. Walang diploma, walang profesional na titulo, ngunit may isang bagay na matagal nang nawala sa sarili niyang karera. Buong pusong dedikasyon sa pasyente. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, tahimik na umasa si Dr. Webb na makakakita siya ng isang himala. Sa sandaling iyon, nagsalita si Olivia, Dr. Webb, gusto ko na pong subukan ito, pakiusap. Tiningnan siya ng doktor at dahan-dahang bumuntong hininga. Sige, pero mananatili ako rito mismo. Kapag may nakita akong kahit bahagyang panganib, agad kong ititigil ang lahat. Mariing sabi ni Nate. Pangako ko po iyan. Ang hangin sa loob ng workshop ay tila tumigas. Nagsimula na ang huling pagsubok. Tahimik ang buong lugar. Hindi tahimik na walang laman, kundi isang katahimikang sobrang sikip na ang bawat tibok ng puso ay halos marinig. Lumuhod si Nate sa harap ni Olivia, hawak ang muling dinisenyong brace. Nagtagpo ang kanilang mga mata, wala nang kailangang sabihin. Sa pagitan nila, nabuo na ang isang lihim na pangako. Handa ka na ba? Tanong niya.
Tumango si Olivia, mahigpit ang kapit sa kamay ng kanyang ina. Sinimulan ni Nate ikabit ang brace. Sa pagkakataong ito, bawat kilos ay mabagal at napakaingat. Sinuri niya ang bawat tornilyo, bawat kasukasuan, bawat dikit sa balat, na para bang ang kahit maliit na pagkakamali ay sisira sa milagro. Ano ang pakiramdam? Tanong niya. Magaan, mahinang sabi ni Olivia. Mas magaan. Tumayo si Nate at iniabot ang kanyang kamay. Ngunit tumigil sa kalagitnaan. Hindi kita tutulungan tumayo. Narito lang ako kung kakailanganin mo. Pero kailangan mong bumangon gamit ang sarili mong lakas. Ayos lang ba yon? Huminga ng malalim si Olivia. Dahan-dahan itinulak niya ang sarili pataas. Lumipas ang unang segundo, matatag ang kanyang katawan. Lumipas ang ikalawa, nakatayo pa rin siya. Sa ikatlong segundo, may napansin si Olivia na nagpahinto sa buong katauhan niya. Ma'am, nanginginig ang kanyang tinig. Wala akong nararamdamang sakit. Tinakpan ni Kate ang kanyang bibig gamit ang kamay. Bumagsak ang mga luha bago pa niya ito mapigilan. Napapikit si Dr. Webb, yumuko at masinsinang tiningnan ang bawat detalye. Hindi lang nabawasan ng sakit, mahinang bulong ni Olivia, na para bang natatakot siyang mawala ang sandaling yon kapag nagsalita siya ng malakas. Tuluyan na itong nawala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 11 taon, wala akong nararamdamang sakit. Pinigil niya ang paghinga. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, tila sasabog palabas ng kanyang dibdib. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdaming napakalaki, napakabigla at hindi kayang pigilan. Magsalita si Nate sa pinakamaamong tinig. Hayaan mong umasa ang katawan mo sa suporta. Ang brace ang magdadala ng bigat. Kailangan mo lang magsimula ng galaw. Tumango si Olivia bilang tugon. Tumulo ng tuluyan ang mga luha sa kanyang pisngi. Bumaba ang tingin niya sa kanyang kanang paa. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri. Walang naramdaman, gaya ng nakasanayan sa loob ng 11 taon. Ngunit agad tumugon ang brace, banayad, parang natural. Inilipat niya ang bigat ng katawan, ang unang hakbang. Umapak ang paa sa sahig, walang sakit. Yumuko ang tuhod, 20, 30, 40 degree. Tuloy-tuloy tulad ng isang taong walang kapansanan, walang sakit. Napasinghap si Olivia, nanginginig ang tinig. Ma'am, ako ay ikalawang hakbang, ang kaliwang paa. Inilipat niya ang bigat. Umiikot ang kanyang balakang ng natural. Hindi na kailangang piliting pumulupot ng 20 degree bilang kabayaran. Ipinamahagi ng brace ang puwersa sa buong katawan, walang sakit. Nanginginig ang kanyang tuhod, hindi sa kahinaan, kundi sa matinding emosyon. 11 taon. 11 taong puno ng sakit, kawalan ng kakayahan, kawalan ng pag-asa. At ngayon, ang ikatlong hakbang, ika-4 na hakbang. Hindi na napigilan ni Olivia ang sarili. Napahagulgol siya, ngunit patuloy pa rin sa paglakad. Ma'am, naglalakad ako. Totoong naglalakad ako. Napaluhod si Kate sa sahig ng workshop. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatakpan ang mukha. Umiiyak tulad ng isang batang paslit. 11 taon ng pagsisisi. 11 taon ng pagpaparusa sa sarili. 11 taon ng pagtatangkang bumili ng milagro gamit ang kayamanan. At dumating din sa wakas ang himala. Hindi mula sa pera, kundi mula sa kamay ng isang amang nag-iisa sa lumang workshop. Patuloy na lumakad si Olivia, hakbang ng hakbang, patuloy na lumalakas. 1, 2, 3, 4, 5 hakbang. Humarap siya kay Nate. Basa ng luha ang pisngi, ngunit kumikislap ang mukha sa liwanag na hindi maipaliwanag. Ikaw ang gumawa nito. Nagawa mo ito. Hindi makagalaw si Nate, parehong kamay ay nakakapit sa gilid ng mesa. Walang lumabas na salita. Dumaloy ang luha sa kanyang pisnging may marka ng grasa. Sa sandaling iyon, nakita niya si Lucas.
Nakita niya ang kapatid sa katauhan ni Olivia at sa pagkakataong ito, hindi siya nabigo. Nanatiling tulala si Dr. Webb, nakabuka ang bibig. Lumapit siya, pinagmasdan ang bawat galaw ni Olivia. Ang pagkakahanay ng kanyang mga kasukasuan, ang balanse ng katawan. Kahanga-hanga, bulong niya ang sistemang ito ng balanse. Isang obra, ngunit walang nakarinig sa kanya. Dahil si Olivia ay tumatakbo, totoong tumatakbo papunta sa kanyang ina, tumayo si Kate at ibinuka ang kanyang mga bisig. At sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, magkayakap sila ng anak habang nakatayo. Hindi nakaupo sa wheelchair, hindi nakahiga sa kama ng ospital, kundi nakatayo. Mag-ina, mahigpit na yakap ang ibinigay sa isa't isa, umiiyak na parang mga bata. Patawad, umiiyak si Kate. "Huwag ka nang humingi ng tawad, ma'am," bulong ni Olivia. "Hindi mo ako iniwan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito." Sabay nilang tiningnan si Nate, isang lalaking nagsumikap ng mag-isa. May grasa ang mga kamay, nakatayo habang tahimik na umiiyak. Lumapit si Kate at niyakap siya ng mahigpit. "Salamat, salamat sa hindi pagsuko," tumango si Nate, basag ang boses. "Nangako ako sa kapatid ko na hindi ko iiwan ang mga nangangailangan." Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Emma sa workshop, pumapalakpak at sumisigaw sa tuwa. Naglalakad na siya, nagtagumpay si Daddy. Lumuhod si Olivia, niyakap si Emma at ngumiti sa gitna ng luha. "Napakagaling ng daddy mo." Sa labas ng workshop, nagtipon ng mga kapitbahay. May mga pumalakpak, may mga lumuha. Lahat sila'y saksi sa isang himalang naganap sa harap ng kanilang mga mata. Sa mga sumunod na oras, ang workshop ni Nate ay naging lugar ng pagtitipon para sa buong komunidad. Ang mga kapitbahay na araw-araw na nasaksihan ng kanyang tahimik na pakikibaka, na nakita siyang palakihin si Emma mag-isa, na narinig siyang umiiyak gabi-gabi matapos pumanaw si Lucas, ngayon ay yakap siya, lumuluha sa kanyang tabi na para bang ang himalang ito ay para rin sa kanilang lahat. Ginoong Patterson, isang retiradong welder, ay nagsalita sa nanginginig na tinig, "Nate, naiintindihan mo ba ang nagawa mo? Ibinalik mo ang paniniwala namin na kaya pa rin ng mga karaniwang tao ang gumawa ng pambihirang bagay." Pinunasan ni Karen, ang may-ari ng maliit na tindahan malapit sa kanto, ang kanyang mga luha. "Ang anak ko ay may cerebral palsy mula pagkabata. Matagal na akong nawalan ng pag-asa, pero pagkatapos ng nakita ko ngayon, Nate, posible bang matulungan mo rin ang anak ko?" Tiningnan ni Nate ang mga mukhang puno ng pag-asa na nakapaligid sa kanya. Hindi niya ito inasahan. Ang layunin lang niya ay tumulong sa isang tao, ngunit ngayon isang buong komunidad na ang umaasa sa kanya. At sa puso niya, tila bumulong si Lucas. "Kita mo, lumagpas ka sa lahat ng inakala mong posible." Si Aling Rosa, 70 taong gulang, may luha sa pisngi, ay sumigaw, "Lucas, nakikita mo ba ito? Nagtagumpay ang kapatid mo." Pagkalipas ng 2 linggo, matatag nang nakakalakad si Olivia. Araw-araw siyang nagsasanay kasama si Nate sa lumang workshop. Bawat hakbang ay mas kumpiyansa. Wala nang matalim na sakit. Wala nang pangambang idikit ang bigat sa kanyang mga binti. Ang natira na lamang ay pawis, focus at isang tumitibay na tiwala sa sarili hakbang bawat hakbang. Mabilis kumalat ang kwento, hindi sa pamamagitan ng formal na anunsyo o magarang artikulo, kundi mula sa gulat na mga reaksyon ng ibang pasyente sa mga ospital kapag nakita si Olivia. Naglalakad. Ang balita'y lumipat mula sa isang tao patungo sa susunod. Isang dalagang 11 taon nang naka-wheelchair, ngayon ay naglalakad sa sarili niyang mga paa. Ngunit saglit lang ang katahimikan, isang umaga nakatanggap si Nate ng formal na dokumento mula sa Medibrace Corp, ang kumpanyang gumawa ng orihinal na aparato ni Olivia. Makapal ang sobre,
matigas at walang damdamin ng papel. Binuksan niya ito. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat linya. Pormal na paalala. Minamahal na G. Nathan Brennan, kami po ay nakatanggap ng impormasyon na inyong ilegal na binago ang isang MediBrace Model X 7 medical apparatus nang wala kayong lisensya sa medisina o biomedical engineering. Ang gawaing ito ay labag sa mga regulasyon ng FDA para sa Class 2 medical equipment. Pormal naming hinihiling na agad ninyong itigil ang anumang kaugnay na aktibidad sa larangan ng mga aparatong medikal. Ang hindi pagtupad ay magreresulta sa mga kasong sibil at kriminal. Takdang petsa ng tugon, 7 araw, naupo si Nate sa upuan. Nalaglag ang dokumento sa kanyang kamay. Kakasuhaan ka ba nila, Daddy? Tanong ni Emma, nanginginig ang tinig. Maaring oo, mahina niyang sagot. Malaki ang posibilidad, anak. Kumalat agad ang balita at sa pagkakataong ito, lumampas ito sa isang kumpanya. Naglabas din ng pahayag ang California Orthopedic Association. Maingat ngunit malinaw ang mensahe. Bagamat sila'y may simpatiya sa kalagayan ni Olivia Chambers, sinabing ang pagbabago sa isang medikal na aparato ng isang taong walang kwalifikasyon ay mapanganib at labag sa batas. Hinihimok nila ang mga autoridad na kumilos. Lumakas ang pressure kay Dr. Webb, ang doktor na personal na nakasaksi sa paglakad ni Olivia. Tinawagan niya si Kate, mabigat ang kanyang tinig. Mrs. Chambers, masaya po ako para kay Olivia, pero hindi ko maaaring suportahan si G. Brennan sa publiko. Kapag ginawa ko yon, maaaring mawala ang aking lisensya. Naintindihan ni Kate ang kanyang kalagayan, ngunit hindi siya pumayag. Nag-ayos siya ng press conference. Sa harap ng 12 ng mamamahayag at kamera, lumabas si Olivia. Naglakad, walang wheelchair. Tumahimik ang buong lugar. Nawala ang mga bulungan. Tumayo si Kate sa harap ng mikropono. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit matalim na parang talim. Sa loob ng 11 taon, gumastos ako ng milyon-milyong dolyar sa pinakamahusay na mga espesyalista sa buong mundo. Hindi nila nagawang tulungan ang anak ko. Ngunit isang amang nag-iisa, nagtatrabaho sa isang luma at kalbong workshop ang gumawa ng hindi kayang bayaran ng kayamanan. At ngayon, gusto ninyong kasuhan siya. Itinaas ng isang mamamahayag ang kamay. Pero ma'am, hindi ba kayo nababahala na wala siyang medical na kwalifikasyon? Tumingin si Kate diretso sa lente ng kamera. Hindi kwalifikasyon ang nagpalakad sa anak ko. Ang malasakit at kakayahan ni Ginoong Brennan ang dahilan. Humakbang si Olivia palapit, nanginginig ang tinig ngunit malinaw at may paninindigan. Ako po si Olivia Chambers. Sa loob ng 11 taon, ako'y nabuhay sa walang katapusang sakit. Hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa mga eksperto na nakalimutang isa akong tao, hindi isang proyekto. Tinuring ako ni Nate bilang isang tao at ibinalik niya sa akin ang buhay ko. Mabilis kumalat ang footage ng press conference, milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang araw. Sumabog ang social media sa mga reaksyon. Marami ang nagpuri kay Nate bilang isang buhay na himala. Sinasabing ang sistema ng pangkalusugan ay nalihis na masyadong nakatuon sa proseso, sa patakaran at sa kita. Ikinuwento nila ang karanasan ni Olivia bilang patunay na may halaga pa rin ang tunay na malasakit at likas na kakayahan. Ngunit marami ring tinig ang lumitaw na tumutol. May mga nagbabala na mapanganib ang ginagawa ni Nate. Isang pagkakamali lang at maaring ikapahamak ni Olivia. Iginiit nila na ang mga regulasyon ay hindi nilikha upang hadlangan ang himala, kundi upang pigilan ang trahedya. Ang kwento ni Nate ay hindi na kanya lamang. Naging mas malawak itong usapan sa pagitan ng batas at habag, sa pagitan ng alituntunin at dangal ng tao, sa pagitan ng pagpapanatili ng sistema at ng pagsagip ng isang buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, si Nathan Brennan, isang mahirap na mekaniko,
ay nakatayo sa harap ng pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Pagkalipas ng 7 araw, muling bumalik si Kate sa workshop. Matagal siyang tumitig kay Nate na para bang sinisikap tandaan ang bawat detalye ng taong nagpabago sa buhay ng kanyang anak. Ginoong Brennan, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig, nais kong kumuha ng pinakamahuhusay na abogado para ipagtanggol ka. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastos. Agad tumanggi si Nate. Hindi, Mrs. Chambers. Kapag tinanggap ko yan, lalo lang lalala ang lahat. Lalo lang lalawak ang kontrobersya. Matatakot ang ibang pasyente, hindi na sila lalapit para magtiwala. Naging seryoso ang ekspresyon ni Kate. Kung gayon, ano ang balak mong gawin? Hihintay na lang silang kasuhan ka? Time ang sagot ni Nate, tahimik ngunit buo. Tatanggapin ko ang pananagutan sa aking ginawa. Pero hindi ako hihingi ng tawad sa pagtulong kay Olivia. Tiningnan siya ni Kate. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit? Tanong niya, halos namamanhik. Bakit mo kailangang magsakripisyo ng ganito? Ngumiti si Nate, malungkot ngunit matatag, dahil nangako ako sa kapatid ko at hindi ko kailanman sisirain ang pangakong iyon. Kinagabihan ng halos lahat ng ilaw sa workshop ay naka-off na, isang di kilalang figura ang lumitaw. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Dr. Eleanor Hayes, isang propesor ng biomedical engineering sa Stanford at isa sa mga nangungunang eksperto sa orthopedic apparatus sa buong mundo. Dumating siya na may isang kahilingan. Nais kong suriin ang brace. Iniabot ito ni Nate. Hindi nagsalita si Dr. Hayes. Sa loob ng 30 minuto, sinuri niya ito ng tahimik. Iniikot ang bawat kasukasuan, pinag-aaralan ang bawat punto ng puwersa, nagsusulat ng mabilisang tala. Sa wakas, tumingin siya kay Nate. Ikaw lang ang gumawa nito. Opo, walang nagturo sa iyo tungkol sa dynamic balance point distribution. Wala po, sagot ni Nate habang umiiling. Ako po mismo ang nagsaliksik. Inalis ni Dr. Hayes ang kanyang salamin at pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Bagay na labis na ikinagulat ni Nate. Kahanga-hanga, mahina niyang sambit. Isang likas na katalinuhan na hindi pa nahasa. Tumigil siya saglit pagkatapos ay nagsalita muli. Nais kong tumestigo para sa iyo. Sasabihin ko sa FDA na ang disenyo mong ito ay mas mataas ang antas kaysa sa anumang kasalukuyang mayroon. Hindi makapaniwala si Nate sa kanyang naririnig. Pero maaaring kalabanin ka ng mga kasama mo sa larangan. Hindi ka ba natatakot? Wala akong pakialam, sagot ni Dr. Hayes agad. Sa 30 taon ko sa larangang ito, wala pa akong nakilalang may pag-unawa sa mechanics ng katawan ng tao na kasing lalim ng sayo. Kung uusigin ka ng sistemang medikal, ibig sabihin ay inuusig nila ang mismong pag-unlad. Pagkalipas ng 1 linggo, humarap si Dr. Eleanor Hayes sa FDA hearing. Sa harap ng espesyal na komite, malinaw at tiyak ang kanyang sinabi. Ang disenyo ni G. Nathan Brennan ay hindi lang ligtas. Ito ay isang hakbang na higit pa sa kasalukuyang teknolohiya sa orthopedic apparatus. Inirerekomenda ko na bigyan siya ng espesyal na pahintulot upang makapagpatuloy sa paggawa sa ilalim ng aking direktang pangangasiwa. Mariin ang pagtutol ng MediBrace Corp. Ngunit nang mismong ang FDA ang sumuri sa brace, sinukat, ininspeksyon, pinag-aralan, napilitan itong kilalanin ang isang malinaw na katotohanan. Totoong mas mahusay ito, 2 buwan matapos ang hearing, nakatanggap ng liham si Nate mula sa FDA. Binuksan niya ito, nanginginig ang mga kamay. Espesyal na pahintulot. Pinahihintulutan si G. Nathan Brennan na magdisenyo ng orthopedic apparatus sa ilalim ng gabay ni Dr. Eleanor Hayes. Tagal, 2 taon habang inaasikaso ang formal na sertipikasyon sa biomedical engineering. Naupo si Nate, nalaglag ang liham mula sa kanyang kamay. Dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Lukas, bulong niya, nagtagumpay ako. Tinupad ko ang pangako ko.
Pagkaraan ng 12 buwan, opisyal na binuksan ng Brennan Mobility Solutions, isang pasilidad para sa rehabilitation engineering na itinatag ni Nate sa tahimik na tulong ni Kate sa San Diego. Simple lang ang gusali, walang engrandeng karatula, ngunit sa loob, puno ito ng liwanag, kompleto sa kagamitan at higit sa lahat, puno ng pag-asa. Sa may pintuan, may maliit na karatula, Brennan Mobility Solutions, ginagawang muling makalakad ang pag-asa. Iniaalay kay Lucas Brennan, 1986 to 2013. Sa unang araw, pumila na ang maraming pamilya mula pa umaga. Mga batang naka-wheelchair, mga adultong may sirang suporta na ilang taon ng gamit, mga matatandang halos mawalan na ng pag-asa sa kanilang mga mata. Isa-isang kinausap ni Nate ang bawat tao. Hindi siya tumayo sa mataas na pwesto. Sa halip, yumuko siya upang tumapat sa kanilang mga mata at palaging nagsisimula sa parehong tanong. Maaari mo bang ipakita kung paano ka kasalukuyang naglalakad? Naroon din si Olivia, isa na siyang aide sa physical therapy at nasa huling taon ng kanyang pag-aaral sa rehabilitation science sa UC San Diego. Tinatanggap niya ang mga pamilya ng may init at buong tiyaga niyang ikinukwento ang kanyang karanasan. Hindi upang ipagdiwang ang isang himala, kundi upang ipakita na ang mga himala ay totoo kapag hindi tayo sumusuko. Si Emma, na ngayon ay 8 taong gulang, ay tumutulong sa kanyang ama sa workshop. Naguguhit siya ng mga simpleng disenyo, natututo gumamit ng mga kasangkapan at palaging nagtatanong ng parehong tanong. Daddy, magiging proud kaya si Uncle Lucas sa'yo? Niyayakap siya ni Nate, luha ang sumagot. Sobrang proud siya, anak. Si Dr. Eleanor Hayes ay nagsilbing scientific consultant ng pasilidad. Ibinahagi niya kay Nate ang formal na kaalaman sa biomedical engineering habang siya na may natututo ng isang bagay na hindi maituturo ng alinmang paaralan. Mekanikal na pangunawa batay sa tunay na katawan ng tao. Nagbago rin si Kate. Hindi na siya ang malayong executive na laging nasa loob ng conference room. Mas madalas na siyang kasama ni Olivia. Mag-ina silang madalas na naglalakad sa Pacific Beach, ang lugar na dati kumuha ng lahat sa kanila. Ngayon, ito na ang lugar kung saan nila muling natagpuan ang isa't isa. Isang hapon, banayad na hinaplos ng alon ang kanilang mga paa. Ma'am, mahinang sabi ni Olivia, hindi ko po kayo kinagalit para sa gabing yon ni kailanman. Napaiyak si Kate. Pero kung tumingin lang sana ako noon, maaaring nasaktan ka pa rin, ngumiti si Olivia. Ma'am, ang aksidente ay dahil sa dagat, hindi dahil sa'yo. Tigilan mo na ang pagparusa sa sarili mo. Niyakap nila ang isa't isa at ang kanilang mga luha ay humalo sa kumpas ng mga alon. Pagkalipas ng kalahating taon, dumating sa pasilidad si Tyler, isang batang 10 taong gulang. Lumpo mula pagkasilang at galing sa pamilyang walang kakayahang bumili ng kahit anong aparato. Tiningnan siya ni Nate at mahinang ngumiti. Hello, tutulungan kitang makalakad. Libre ito, huwag kang mag-alala. Napahagulgol ang bata. Napaluhod sa pasasalamat ang ina. Umiling si Nate. Huwag sa akin kayo magpasalamat, kundi sa nagturo sa akin na huwag sumuko. Itinaas niya ang paningin sa langit at ibinulong, Lucas, miss na kita. Pagkalipas ng 2 taon, nakuha ni Nate ang kanyang sertipikasyon sa biomedical engineering. Siya ang kauna-unahang tao sa kasaysayan na binigyan ng lisensya batay sa praktikal na katalinuhan, hindi sa karaniwang landas ng akademya. Mahigit 300 pasyente ang natulungan ng Brennan Mobility Solutions. 80% sa kanila ang muling nakalakad. Lumaganap ang kwento sa buong California at di kalaunay sa buong bansa. Ngunit hindi kailanman tinalikuran ni Nate ang kanyang pinagmulan. Nanatiling bukas ang luma niyang workshop. Patuloy siyang nag-aayos ng mga makina ng eroplano. Patuloy siyang namuhay ng simple dahil hindi kailanman pera o kasikatan ang nagtulak sa kanya.
Ang nagtulak sa kanya ay isang pangako. Sa ilalim ng dapit hapon ng California sa Pacific Beach, nakaupo sina Nate, Emma, Kate at Olivia sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw sa abot tanaw. Tumayo si Olivia, lumapit siya sa dagat at sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, hinayaang hagkan ng tubig alat ang kanyang mga binti. Tumawa siya ng malakas, parang bata. "Ma'am, nararamdaman ko ang tubig." Mabilis na lumapit si Kate. Magkayakap silang lumusong sa dumadagundong na alon, umiiyak habang mahigpit na yakap ang isa't isa. Pinanood sila ni Nate at ngumiti. Tumingala si Emma at nagtanong, "Daddy, masaya ka po ba?" "Sobrang saya, anak, dahil tinupad mo ang pangako mo kay Uncle Lucas." Tumango si Nate, dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. "Oo, at patuloy ko itong tutuparin habang ako'y nabubuhay." Sa kalangitan ng dapit-hapon ng California, bumagsak ang huling sinag ng araw na parang isang basbas. Ito ay higit pa sa isang kwento ng isang ama na nag-iisa, ng isang bilyonaryong binigatan ng pagsisisi o ng isang matapang na dalaga. Ito ay kwento ng pinakamapanimdim at pinakapayak na aral. Ang malasakit ay may kapangyarihang baguhin ang mundo, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ang mga himala ay hindi nagmumula sa yaman. Nagmumula ang mga ito sa mga kamay na tumatangging sumuko. Kung hinipo ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa iba pang kwento ng pag-asa, pagtubos at mga himalang likha ng ordinaryong tao. At i-activate ang notifications. Baka ang susunod na kwento ay siya mismong kailangan mong marinig ngayon. Hanggang sa muli nating paglalakbay,